Good morning mga kalaro. At narito na naman tayo para maglaro ng ating pananghalian. Ang menu natin ngayong araw na ito ay napakasimple lang. Minong pang mahirap lang ito. Ang mayayaman hindi ata kakain itong gagawin kong ito. Ngayon ay ang unang gagawin natin ay magluluto tayo ng fried fish lang ito. As yung mackerel fish, yung ginagawang sardinas. Ligo, yung ginagawang ligo ito. Mackerel fish. At paparisa natin ng adobong sitaw. Yan sa likod ng bahay sa probinsya, marami lang tayong sitaw. Hiniwa-hiwa ko ng medyo maiksi lang. At ito ang lahok niya. Mayroon siyang karne. Lalahokan natin ng konting karne para yung mga batang hindi kumakain ng gulay, pipiliin na lang yung karne. Simple lang ang lutong adobo. Alam niyo ng mga adobo, hindi nawawala ang bawang, sibuyas, at suka na silver swan na pinalo ko na rito sa maraming panangkap na ito. At soy sauce, silver swan soy sauce, yun din ang laging hindi nawawala sa adobo. Lagyan natin ng magic sarap, black pepper. Ganun lang ang ating adobo, kasimple lutuin. Alam mo naman sa probinsya, kahit adobo nga ang kung tawagin, kung minsan wala ng sahog na karne, tuyo lang, tuyo, bawang, sibuyas. Makaraos na sa adobong sitaw or adobong kangkong, ganun sa probinsya. Papunta na tayo sa kusina at doon na tayo. Ito. Dito na tayo sa kusina. Habang pinapainit natin ang kawali, lagyan na natin ng oil. Yung ating adobo ay napakasimpleng lutuin lang na adobo. Kaya unang ilagay natin ay bawang. Ibabrown lang natin. Sa probinsya, wala nang gisa-gisa yan. Ang adobo basta may tuyo, suka, adobo na. Sa probinsya, wala nang gisa-gisa. Walang mantika. Rektahan na lang. Yung mga chikiting natin na hindi kumakain ng gulay, babawi na lang siya sa sahog. Pipiliin niya na lang yung karne. Ganyan ang natin, purpose natin sa ating adobo para hindi man kumain yung bata, may mapipili siyang karne. At itong isda naman ng mackerel na ito ay medyo mura lang naman ito. Kaya pang mahirap lang ang menu nito, yung katulad ng sitaw. Sa malaking palengke, itong binili kong 60 na ito, doblado ito, ay dito lang ko bumili sa Talipapa. Halagang 60 pesos. Parang 4 person lang ang kakain.
Ito, brown na yung ating bawang at sibuyas. Susunod natin yung karne. Ito, mainit na yung ating pagpiprituhan. Itong isda nito kapag piniprito, hindi ito pumuputok-putok na katulad ng bangos. Kaya huwag ka matakot magprito dito. Ito, nasangkot ka na sa panangkap. Panangkap natin na yung bawang sibuyas. Nasangkot ka na yung ating sahog. At saka natin ngayon lalahok ka ng suka. Sa sitaw, kailangan katamtaman lang ang suka mo. Hindi masyadong maasim, hindi naman matabang. Dalawa. Tatlong kutsara. At soy sauce naman natin, yan, pagkalagay mo ng suka, hintayin mo kumulo, yan katulad yan, kumukulo na. Pwede mo nang isunod yung tuyo sa dalawa, tatlong kutsara din yung tuyo. Hindi ka nagagamit ng asin. O, ground black pepper, laurel, lalagyan mo rin ng kahit isang pirasong dahon ng laurel para mabango yung adobo mo. Pag may lahok na karne, pakuluin mo muna ng pakuluin para lumambot yung karne. Kasi pag sinabay mo na yung gulay, ma-overcook yung gulay. Siguro kung kasi manipis naman ang hiwa, 10 minutes, 10 minutes malambot na yung karning baboy, pwede mo nang isunod ang sitaw. Hindi mo pwede isunod kagad ngayon na pagkalagay mo ng mga panangkap at ma-overcook yung gulay mo. Ang adobo natin ay maraming gulay na pwedeng adobuhin. Katulad ng kangkong. Na-adobo rin ang kangkong. Puso ng saging, na-adobo rin yan. Halos magpapanabayan yan. Ito, pagbaliktad ko nito, yung baboy malambot na. Kaya magpapanabay sila. Medyo ano ang isda ngayon sa palengke kasi katatapos na lang ng bagyo. Kaya may kamahalan ngayon ng isda. Katulad ng galunggong, iyon ang marami kasi pagkatapos ng bagyo, marami ang galunggong na yan. Marami na lalambat agad. Pero yung mga malalaking isda, medyo taghirap ngayon. Katatapos lang ng bagyo. Hindi na natin balik yung isda na yung konti. May kakontra dyan. Puputo ka, takpan mo sa tabi. Yan, hindi ka matatalsikan. Ganun lang naman style ng pag-aluluto ka ng isda na pumuputo katulad ng bangos. Pangit naman na kulob na tatakpan mo. Takpan mo lang yung tabi papunta sa ano para hindi pumutok ng magtalsikan sa labas.
Ito, pwede na yung gulay natin sa adobo. Mamaya-maya konti. Medyo tumatalbog-talbog pa yung taba ng baboy. Ang fried fish kasi laging pampares natin sa mga gulay or sabaw. Oh. Kaya po, pag nagpiprito tayo ng isda, iniisip natin agad, ano kayo papares natin sa pritong isda? Minsan, fried talong, sausawan, tuyo na may kalamansi. Masarap din yun. Pritong isda, pritong talong. Or gulay katulad nito. Kasi mahirap kumain ng purong prito lang, no? Laging may kapartner. Kung wala ka mang gulay, may kamatis. Ayan, malambot na yan. Lagay na natin yung ating gulay. Nilagay ko na yung ating sitaw. Okay. 10 minutes ito na yung ating gulay. Alas magpanabayan yan dito sa pritong isda. Okay, balik na natin yung fried fish natin. Itong mackerel na ito hindi naman dumidikit kapag piniprito. Tamang-tamang pagkatawraw niya. Oh. Hindi dumidikit ito. Kaya kahit hindi mo lagyan ng flour ang isdang mackerel, hindi dumidikit siya sa kawali. Ayan. Ayusin natin yung ating habang pinapalambot natin, ayusin natin ang paglalagyan natin ng ating luto. Ayan. Lagyan na natin ng kaunting magiyak sarap yung ating adobo. Pangit ang overcook ang gulay. Kailangan katamtaman. Ayan. Tama-tama lang. Oh. Okay. Tayin na natin itong mga ito. Ayan. Katamtaman lang yung pagkatusta ng mga isda.
ini. Okay, ito na yung ating finished product. Ito na yung ating mackerel fried fish. Okay lang yung lutong. Ito yung ating adobo. Laging may kapartirang fried fish. Ayan, maraming lahok na karne. Kaya yung mga batang pihikan, pag nag-adobo kayo, lagyan nyo ng sahog para may mapipili sila. Ayan, tama lang ang lutong ng sitaw. Tama lang yung suka. Pag nag-adobo kayo, huwag masyadong sobrang suka. Di baling kulang sa suka, huwag lang sumubra. Kasi pangit sa adobong sobrang suka. Itong mackerel fish nito, mataba lagi ito. Hindi ka makakabili nito na yung katulad ng danggit pag pinirito mo tumatayo, pumapayat. Yun lang ang may panahon yung mga danggit na sa loob ng isang taon may ilang buwan silang tagpayat. Pag pinirito mo, tumitikwas. Pero itong mackerel kahit kailan, almost 30 years na ako sa kusina, hindi pa ako nakaprito ng mackerel na payat. Aking matabang mackerel. Ayan. Amang tama sa kanin, may gulay at may pritong isda. Okay, mga aking taga-subaybay, maraming salamat muli sa inyo. Huwag lang natin kalimutan pindutin ang subscribe button at like. Maraming salamat ulit. At especially sa mga gustong matutong magluto kako, sundan nyo. Step by step ang ginagawa ni Mang Leo. Tingnan nyo na lang sa YouTube, marami na akong luto yung kung anong gusto nyo iluto. Reviewin nyo lang, sundin nyo na lang, gayahin nyo na lang para may matutunan kayo. Maraming salamat muli. Okay, bukas na ulit tayo.